paros po natin, alas 8:34. Yung pong mga magdadaan dyan sa Ayala Avenue sa may Makati. Baka kala nyo nagkakagulo dyan, mga kapuso, hindi po. Dyan sa may Ayala Center. Ngayon mismo, dyan sa may Luzon ng Makati. May nagaganap po dyan May nangyayari po dyan. Ito si Sam Nielsen. Sam, ano nangyayari dyan sa Ayala? Tama ka, Mike. Habang hindi pa nga sumasapit itong tinatawag na business hour, maagang nilunsad na mga okupante ng mga gusarit establishmento itong earthquake drill dito sa Luzon ng Makati na sinimulan nga kaninang alas 8 ng umaga at ito'y tatagal hanggang alas 10. Ito'y para tugunan daw itong panawagan na ng pamahalaan lokal ng Makati upang palakasin pa itong mga paghahanda ng mamamayan nito sa business district. Sakali naman daw tumama, wag naman sana ang malakas na lindol na tulad ng magnitude 7.6 na nangyari naman sa Eastern Samar. Sa naturang aktibidad na ginaganap na nga ngayon, tinawag na Building Emergency Evacuation Plan. Pinangunahan mismo ng pamunuan ng Ayala Center itong earthquake drill na nilalaukan na ngayon itong mga sityo, mga empleyado na iba-ibang kumpanya at maging mga miyembro nitong Philippine Red Cross, mga taga-Meralco at mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Ano yan, Sam? Sa mismong Ayala Avenue ba yan? Maraming kalye ito, Mike, babanggitin ko na dahil dito. Pero bago mabanggitin yung mga kalye, yung mga papasok pa lang at hindi pa alam yan, kung makikita mo nagaganap yan, aakalain mo nagkakagulo, gano'n ba yun? Sa mga oras to, Mike, hindi pa ganun katindi, dahil ang sinasabi, may 4 na senaryo silang gagawin sa iba't ibang lugar dito sa Ayala Center at dahil nga dito medyo maapektuhan yung daloy ng trapiko, lalo na doon sa mga motoristang dadaan sa ilang kalye papasok ng Glorieta at ng Greenbelt Center. Kabilang dito itong kanto ng EDSA at Palm Drive. Yung mga motoristang nanggagaling naman ng Arnaiz Avenue ay di muna na makakapasok sa Park Square Road at East Street, ganun din sa Greenbelt Drive. Habang yung sa Makati Avenue naman ay isasara din ang Parkway Drive at pati itong Esperanza Street. Isinara din ang mga kalye sa kabaan ng Ayala Avenue, kasama rito ang Station Road, itong East Street, Courtyard Drive, Parkway Drive at pati na rin itong West Street. Kanina, nung simula nito, Mike, eksakto alas 8, nagpaputok ng malalakas na kwitis, ito mismong kinaroroonan namin, dito mismo sa command center, dito sa bahagi nito ng Ayala at dito ay inaasahan nila maririnig, makakatugon din itong ilang mga okupante dito. Yung binabanggit natin 4 na scenarios na gagawin ngayong umaga ay yung sinasabing fire drill sa Park Square 1. Magkakaroon naman ng senaryo ng LPG leak sa Glorieta 3 sa parking o sa parkyan, habang yung sinasabing collapse structure drill naman ay sa Glorieta 3 car park. Magkakaroon naman ng leaning electrical pole drill. Live wire daw yung gagamitin doon sa Paseo de Rojas. At magkakaroon din ng water pipe leak drill sa may bahagi naman ng Esperanza Street. At magkakaroon naman ng fire scenario din sa Park Square 1. So sa mga motorista natin ay binabanggit na nga nitong pamunuan ng Ayala Center, konti pa manilaman dahil ito daw ay bilang na pagtugon na rin dito naman sa panawagan na rin ng pamahalaan lokal, Mike. Mabuti na lang pinangalanan mo yung mga kalye na apektado o kung saan gagawin yung earthquake drill na yan. Ay ibig sabihin pa, nakikinig ako sa inyo mabuti kasi ibig sabihin yan, pag uwi ko mamaya, pagkatapos itong ating programa, pag uwi ko hindi ako matatraffic, malaya pa ako makikibiyahe. Malaya pa, Mike. Mula EDSA, imbis na kumanan ako ng Ayala, kakaliwa ako uwi ako dun sa amin sa may Pobres Park. Yung ba yun sa gilid-gilid? Ha? Sa gilid-gilid. Excuse me, anong gilid? Sa loob kami, no? Sa loob. Pobres Park nga Ano ba? Pakinggan mo ba mabuti sinabi ko? Ano bang subdivision ang tinutukoy mo? Bakit gilid kami? Gilid Avenue. Hindi kami sa Pobres Park. Sa Pobres Park, ayan, Mike. Okay, masyado mo naman kaming nilalait nito, Sam. Ayan, hindi naman, Mike. Kami anong gilid? Basta sa Pobres Park yan, Mike. Saan? Sa Pobres Park. Pobres Park. Ayan, Ay, Mike, binabanggit na nga, ng lokal na pamahalaan ng Makati na kanilang pinaghahandaan nga itong posibilidad ng mga ganitong kalamidad tulad ng lindol at katunayan ay bibili na rin sila ng kanilang sariling seismograph, itong city government para ikabit naman sa City Hall nito na nagkakahalaga naman ng mahigit 3 milyong piso. Wala dito sa Luzon, Makati, ang inyong kapuso, Sam Nielsen, James Peradio, DCW.